O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa, chup-chup, sige na, like mo na yan. Ang ating bida ay si Arajin na nababagay sanang mabunggo ng truck at mapunta sa Isekai World. Ngunit sa halip ay bagong transfer siya sa isang paaralan ng mga siga. Sa school ay nakita niya ang dalawang lalaki na naglalaban sa labas dahil hindi ni-like ng isa ang video ng mas malakas. Kaya like mo na ang video kung ayaw mong, alam mo na. Pero walang paki si Arajin dahil ang gusto lang niya ay makakilala ng mga chicks na masosyota. Ngunit pagpasok sa school ay mga gangster ang naroon kaya siya ninerbiyos. Buti na lang at may nag-iisang chicks siyang katabi na nagpakilalang si Maoro. Pagkatapos ng klase ay sinabi ng babae na sabay silang maglakad pa uwi. Saka lumabas ang babae, kaya masayang susunod sana ang bida. Pero pinigilan siyang bigla ni Kakeru at Sakigake. Tumakbo ang bida pero nabundol niya ang kasama ng dalawang siga. Lumapit ito kay Arajin at agad binati. Dahil ito pala si Matakara na kababata niya at dati silang magkasama na naglalaro ng unggoy-unggoyan noon. Namukan din ito ng bida pero agad nagpaalam ang bida at tumakbo. Samantala ay nagsumbong ang natalo na kalbo sa boss na si Marito. Sinabi ng kalbo na mabait ang nakalaban niyang si Matakara. Pero sinipa ni Marito ang kalbo na nawalan ng malay. Sa school ay hinahanap ni Arajin ang seatmate na absent. Ngunit pagsapit ng lunch ay nakita niya itong sinilip ang heart-shape niyang ulam. Inaya siya ng babae na mamasyal pagdating ng Sabado at agad pumayag ang bida. Habang nagsha-shopping ng ireregalo sa chicks ay tinawag ni Kakeru at Sakigake si Arajin para maglaro sa isang arcade. Masayang naglalaro ang bida nang makita ng dalawa na may lumapit na iba pang gang. Kaya agad umalis ang dalawa at iniwan si Arajin. Nakita ng mga gangster ang uniforme niya at sinabing nasa teritoryo nila si Arajin. Nagdahilan ng bida na transfere lang doon at aalis na sana. Pero agad pinigilan ng mga siga. At paglabas niya ng gusali ay wala na siyang damit. At natawa si Kakeru at Sakigake nang makita siyang hubad na tumatakbo. Sinundan ng mga siga si Arajin na nagtago sa isang lumang templo. At bubugbugin na sana siya, kaya kinuha ng bida ang nakitang lumang musket na baril. Pinagtawanan siya ng mga siga. Pero pumutok ang hawak niyang baril na tumalbog-talbog ang bala. Pero ang ulo niya ang na-headshot. At agad ding umalis ang mga siga. Paggising niya ay gabi na at masakit ang ulo dahil nakabaon ang bala. Pagkahawak doon ay biglang lumabas ang spirito na si Senya. Sinabi ng Hunky na mag-wish ang bida ng kahit anong gusto niya. At hiningi ng bida na gustong maging unvirgin. Pagsapit ng Sabado ay masayang sinalubong ni Arajin si Maoro para mag-date sila. Kasama pa rin niya si Senya na inutusan niyang huwag siyang kausapin muna. Nakita ng bida ang pagdila ni Maoro sa ice cream na pinapainit ang paghahangad niyang ma-unvirgin. Kaya inutusan siya ni Senya na magtapat na. Tumayo nga siya at sasabihin sana ang nais, nang bigla siyang ma-LBM. Kaya agad siyang tumakbo sa CR. Paglabas niya ay muli silang nag-usap ni Maoro. Ngunit biglang dumating ang maraming mga kalalakihan na pinaikutan sila sa park. Ito pala yung grupo ni Marito. At kasama siya na nagpakilalang boss ng gang. Sumaludo lang si Arajin sa kahinila si Maoro para umalis na. Pero nagpakilala si Marito na kapatid niya si Maoro, kaya natakot lalo ang bida. Sinipa ni Marito ang tiyan ng bida na natamba. Saka pinagsisipa ang bida habang nagtatanong kung paano mapapasaya ni Arajin ang kapatid. Sa gilid ay masaya naman si Maoro dahil overprotective daw ang kuya. May sakit pala itong nai-inlove sa kuya. Nakita ni Senya na walang pag-asa sa bida at aalis na sana ito. Ngunit sinabi ni Arajin na akala siguro nila kung papayag siyang mamatay na parang aso. Kaya na-excite si Senya at naisip na baka gustong lumakas ng bida, sabay tanong ng gusto ni Arajin. Isinigaw ng bida na gusto niyang maka-unvirgin. Saka bigla silang nag-merge ni Senya. Nasangga ng bida ang sipa ni Marito. Saka buong lakas na sinuntok ang tiyan ni Marito na naitapon ng malayo. Nakita ito nang tutulong sana sa kanya na Matakara at nasabing wow. Nagalit si Senya dahil nagkamali siya ng akala sa hihilingin sana ni Arajin. Tumayo si Marito na na-excite at sinipa si Arajin na muling naging mahina at naitapon sa tubig. Malulunod na sana siya pero niligtas siya ni Matakara. Nagising siya sa bahay ni Matakara at masaya siyang kinausap nito. Ipinakita pa nito ang bigay niyang red along bato noong bata pa sila. Agad na nagsuot ng pantalon si Arajin saka nagpaalam na uuwi na. Kaya inakala ni Matakara na iniiwasan siya ni Arajin dahil mahina siya. Sa daan ay biglang lumabas si Senya mula sa bakal sa ulo niya. At sinabing talunin nila si Marito.
Hinila siya nito at napunta sa kinaroroonan ni Kakeru na nilapitan siya at hinawakan ang bala sa ulo. Kaya lumapit si Senya at tinignan ang earring niya. Pero naramdaman siya ni Kakeru na mabilis tumakbo na nakakita ng multo. Sa bahay ay naligo si Arajin kasama sa tabi si Senya. Nagtaka siya kung paano niya nasuntok si Marito. Kaya sinabi ni Senya na nag-merge kasi sila panandalian. Pero kung permanente silang mag-merge ay magiging malakas na siya lagi. Pero dahil lalaki ay ayaw ni Arajin dahil babae ang gusto niyang maka-on-virgin sa kanya. Pinuntahan ni Kakeru si Matakara at sinabing huwag na siyang makisama kay Arajin dahil may kakaiba itong multo. Kaya napatawa si Sakigake. Samantala ay hinahanap ni Marito si Arajin para ma-recruit sa gang nito. Pumasok siya ng classroom, pero agad na lumabas ng bintana ang bida. Samantala sa rooftop ay pinakita ang weird na Maoro na sinabi sa kausap na teddy bear na gustong kasama palagi ang kuya. Pero sa halip ay si Arajin ang bumubuntot na sa totoo lang ay kinaiinisan niya. Dumating si Arajin na masayang nakiupo sa babae para kumain. Ngunit naiinis ang babae na ipinakita ang regalo niyang bato na hinulog at nadurog. At sinabing papatayin siya kapag muling sinaktan ng kuya. Dumating sa classroom si Nagare para kay Arajin. Sinalubong siya ni Kakeru pero inuntog lang niya ang ulo at tulog na ito agad. Kaya si Matakara ang sinabing lalaban kay Nagare. Kaya masayang naligtas si Arajin. Lumabas nga sina Matakara at Nagare para maglaban at masaya ang mga tao. Maliban lang kay Arajin na natatakot. Hinihila siya ni Senya na gustong manood sa laban. Pero natatakot ang bida na muling nag-LBM kaya nagpunta ng CR kaagad. Ipinakitang sumipa-sipa si Matakara ngunit stretchable si Nagare na mabilis ang pag-ilag. Umatake naman si Nagare gamit ang matulis na daliri pero nahila ito ni Matakara. Saka nagawang ma-axe kick ang ulo ng kaaway. Pero hinawakan ni Nagare ang paa niya kaya siya natamba. Nagbuelo si Nagare para mag-headbutt. Pero sinalubong ito ni Matakara ng headbutt din, kaya nagsalubong ang kanilang mga ulo. Dumating ulit si Arajin na hinihila ni Senya na nais manood ng laban. Ngunit natapos na ito dahil nawala ng malay na bumagsak si Nagare. Ngunit maging si Matakara ay nawalan din ng malay kaya agad sinalo ng bida. Nang ayos na ay tinawag ni Matakara si Arajin na sumali sa kanilang grupo. Dahil iyon naman ang pangarap nila na maging malakas. Nagpunta sila sa dojo ng boss ni Matakara. At pagbukas ng boss ng pinto ay nakita ng bida ang nakakatakot nitong itsura. Pero gustong subukan ng bida ang galing ng boss ng gang. Kaya hinamon ng isang round ng bida ang malaking tao kahit pinipigilan siya ni Matakara. Nagharap sila at nagsanib ulit sina Arajin at Senya. Kaya nasuntok nila sa tiyan ang malaking tao na boss ng gang na iyon at naitapon. Muling nagalit si Senya sa kahilingan ng bida na maging unvirgin. Kaso ay bumangon ulit yung maskuladong matanda at sa isang suntok sa bida ay lumusat sa bubong. Pero kalaunan ay napatawa ang boss na sinulat sa isang papel na pumapayag na siyang maging kasama si Arjun. Sa school ay hindi na nakatakbo ang bida nang mahabol siya at mahuli ni Marito dahil sa bintana na ito dumaan. Sa kaagad ni Locke ang bida. Tinatawag pa rin siyang sumali sa kanilang grupo. At ayaw ng bida. Pero dahil nabasa ni Arajin ang sinasabi ng lips ni Maoro na nagmakaawa sa kanya na sumali, ay agad siyang sumali. Pero saktong dumating naman si Matakara na nagulat ng magkasama na sina Marito at Arajin. Dahil sa nangyari ay hindi makapaniwala si Matakara at wala na siyang nagawa nang hinila ni Marito si Arajin. Nagkwento si Tatsuo kung paano naging malakas ulit ang grupo nila dahil kay Marito. Ngunit hindi interesado ang bida dahil ang gusto niyang kasama ay ang babae. Naglakad sila para magpatrol kasama si Marito. Inaakbayan siya ng boss pero tinititigan siya ni Nagare na nagsasabing binabantayan ang bida. Kaya natakot naman si Arajin. May nakita silang pangatlong grupo mula sa ibang school na sinisipa ang na-hold up. Kaya sinipa ni Marito ang isang patapan na nahilo. Sinabi ng bida na sila yung nagnakaw ng damit niya noon. Naglabas ng armas ang dalawang kalaban na sinabi ng bida na delikado. Ngunit sumagot ang mga ito na sinusunod lang nila ang kanilang boss na tinawag nilang Emperor. Umatake ang una pero nasipa at naitapon. Saka sinipa din ni Marito ang isa pang knockout. Nagtaka si Tatsuo dahil hindi daw ugali ng grupong iyon na mangharas ng mga tao doon. Saka din siya sumunod sa boss. Tinipon ni Marito ang mga gang members, saka ipinakilala sa kanila si Arajin. At may palaro silang laruin para sa prize na nakahanda sa mananalo. Sinabi ni Marito na maghanap sila ng kanilang kapartner. At kahit medyo alinlangan ay nagpares nga ang mga tao. Naglaro sila ng bato-bato pick. At ang natalo ay sinuntok ng mga nanalo. Umupo yung mga natalo at muling naghanap ng bagong partner ang nanalo.
Naglaro sila ulit ng rock paper scissor at muling nasuntok ang natalo. Dahil sa nakita ay mas lalong naaabuso si Arajin na katabi si Marito. Hanggang hindi na nakatiis si Marito na hinila si Arajin para makipaglaro. Agad na lumapit si Nagare para daw magawa na ang nais sa bida. Pero biglang sumingit si Auta na sinabing siya muna ang makikipaglaro. Nagmakaawa si Arajin kay Senya na makipag-merge sa kanya. Para hindi daw mamatay ang bida. Kaya nang maglaro sina Arajin at Auta ng papel gunting bato at siya ang natalo, ay hindi inexpect ng bida na hinawakan ni Senya ang kanyang ulo. Kaya nasuntok siya ng lubos ni Auta na nag-crack ang kamao. Dahil dito ay nagulat ang mga tao dahil kasing lakas daw ng maso ang kamao ni Auta. Ngunit hindi man lang gumalaw ang kawawang ulo ni Arajin. Kaya nanalo tuloy si Arajin nang walang ginawa. Nagmakaawa ang bida pero tumawa lang si Senya. Sumunod naman si Nagare na excited na labanan si Arajin. Nanalo ang bida. Kaya binaalak lang nito na suntukin ng mahina si Nagare para ma-disqualified siya. Habang unti-unti niyang inilalapit ang kamao ay nakita ni Nagare ang reflection ng legs ng mga chicks sa mata ni Arajin, kaya siya napatingin sa mga ito. Hanggang masagi ang mukha niya. Kaya nagulat si Tatsuo na sinabing isa itong ancient kung fu technique na nagawang mahipnotismo si Nagare. Kaya nanalo ang bida. Dumating si Marito na nais nang makalaban ang bida. Nagsimulang magbilang si Marito at humanda na. Pero biglang kumulo ang tiyan ni Arajin dahil natatain na naman. Kaya pinahinto muna sila ni Tatsuo. Pagpasok niya ng CR ay nagulat dahil nakita niya ang bagsak na katawan ni Auta. Tinignan siya ng buong grupo at nakita nila ang tatak ng kabilang grupo. At galit na galit si Nagare na gustong sugurin ang kabila. Pero inawat siya ni Marito na sinabing hindi ganun ang style ng kabila at hindi rin madaling matalo si Auta kung sakali. Sa daan pa uwi ay sinabi ni Tatsuo na duo sina Marito at Auta sa pakikipaglaban. Pag-uwi ng bida ay nakita nito si Maoro na kumakain sa kanilang resto. At naroon ang tsismosang nanay ng bida na nakikinig sa kanilang usapan. Sinabi ni Arajin na nais niyang umalis sa gang ni Marito, kaya sinampal siya ni Maoro na hindi naman magandang babae para pagpantasyahan ng bida. Saka sinabing huwag siyang titigil hanggat hindi napapaalis ang kuya sa pagiging boss. Saka nag-heart shape na patama sa bobo na bida na kinilig naman. Pero paglabas ay sinabi ni Maoro na para daw kapag hindi na busy ang kuya sa gang ay masosolo na niya ito. Abnormal na babae. Dahil dito ay namotivate daw si Arajin na nagsasanay ng santukan. Saka sinabing susubukan na niyang makipag-merge kay Senya. Habang naglalakad ay nakakita ng dalawang karibal na gang sina Nagare at Tatsuo. Dinaanan nila ang mga ito pero hinamon sila kaya inuntog ni Nagare ang ulo sa una. Saka din sinaktan ang pangalawa. Pag-alis nila ay lumabas ang pangatlong grupo na pinatulog ang mga kawawang extra. Saka ipinakita ang boss na sumayaw na nagsuklay ng buhok. Kinabukasan habang nasa pay class sina Matakara at Arajin, ay dumating ang mga kasama ni Matakara at tinawag siya. Nakita nila ang katawan ng dalawang extra na itinali sa dalawang puno. At galit ang mga kasama ni Matakara sa grupo ni Marito na inakala nilang salarin. At ang ilan sa kanila ay inatake ang inosenteng kagrupo naman ni Marito na nagtatanong kung bakit. Nakita ni Marito at ng iba pa ang tatlo nilang kasama na nahubaran at walang malay. Saka nakita niya ang isang litrato na sinabing siya ang susunod. Kaya nagalit si Marito at diretsyong pinuntahan ang dojo ni Kenichiro para kausapin. Paglabas ni Kenichiro ay mabilis na sumipa si Marito. Pero sinangga ito ng sipa ni Matakara. Mas malakas pa rin si Marito na umikot at sinipa si Matakara. Nagkasagutan din sina Nagare at Kakeru na nagsisihan tungkol sa mga nakatali sa mga puno at nahubaran ng mga gang members ng isa't isa. Pero parehong hindi alam ang nangyari. Saka inuntog ni Nagare ang ulo kay Kakeru na napaupo. Pinatigil sila ni Matakara at sinabi kay Marito na hindi ganun ang style nila. Pero sinabi pa rin ni Marito na hindi nila maiiwasan ang gulo. At sinabihan si Kenichiro na maglalaban din sila. Masaya si Arajin na pumasok sa hideout ng gang niya pero pinatigil siya ni Tatsuo at sinabi ang patungkol sa gang war na nangyari. Pero maingay kasi si Senya na sinipa ng bida na napasigaw at napahiya. Sa bahay ni Kakeru ay ipinaliwanag ni Matakara na may hindi normal na nangyayari sa pagitan nila ng grupo ni Marito. Kaya ito tumayo at agad nagpaalam at umalis. Nang silang dalawa na lang ay nagtanong si Sakigake kung nasaan ang jacket ni Kakeru. Kaya nagdahilan ang lalaki na ninakaw daw ito ng uwak ng ibilad niya. Pero sa utak nito ay nakita niya si Akutaro isang araw. Tinabig ni Kakeru ang kamay ng bakla pero tinalian siya kaagad at hinila para matuhad sa tiyan. Saka pinagpapalo at sinipa kaya natamba. At kinuha ni Akutaro ang logo ng grupo ni Kenichiro.
Samantala ay nag-i-imagine pa rin ang bida na kapag naglaban sina Ken Ichiro at Marito at kahit sino man ang manalo sa kanila, ay sa kanya pa rin si Maoro at ang title ng pagiging boss ng grupo. Pag-uwi niya ay kinausap siya ni Matakara na huwag hayaan si Marito na makipaglaban sa ibang grupo. Dahil walang saysay ito at si Arajin lang ang may kayang makonvince si Marito. Sinabi ni Matakara na naniniwala pa rin siya sa dating kababata. Pero nainis lang si Arajin na pinalabas si Matakara. Maging nang magtanong si Senya kung anong kwento nila tungkol ni Matakara ay galit itong binato ni Arajin pero buhay ang karma. Pinuntahan ni Arajin si Maoro at sinamahang kumain. At sinabi ng babae na hindi magtatagal ay matatapos din ang paggamit niya kay Arajin tanga. Dumating bigla si Matakara kaya sinabi ni Arajin na umalis na ito. Ngunit si Maoro ang tinawag para kausapin tungkol kay Marito. Dahil dito ay nagselos na sumisilip si Arajin. Sinabi ni Matakara na tumulong si Maoro na pigilan ang kuya sa pakikipaglaban kay Ken Ichiro. Pero hindi daw siya pinapakinggan ni Marito. Aalis sana ang babae nang hinawakan ni Matakara sa kamay. At pinigilan ng bunganga ng muli sanang sisigaw ang babae. Kaya mas namatay-matay sa selos si Arajin na sinampal-sampal pa ni Senya para magising. At sinabi ni Matakara na kausapin ni Maoro si Arajin para makinig si Marito. Dahil si Arajin lang daw ang pwedeng pakinggan ni Marito. Kaya pinuntahan ng babae ang talunan na Arajin at sinabing pigilan niya ang kuya Marito sa pakikipaglaban. At muling ginamit ang heart gesture para makumbinsi ang bida. Pinuntahan nga ni Arajin si Marito pero hindi niya masabi ang gusto. At pinakain pa siya ng malaking empanada. Sa base naman ni Ken Ichiro ay naghahanda ang mga lalaki para labanan si Marito. Pinipigilan sila ni Matakara pero sinabi ng boss sa pagsulat nito na oras na para maglaban sila. Pagkaalis ng mga lalaki ay kinausap ni Kakeru si Matakara at sinabi ang totoo na si Akutaro ang dahilan ng pagkakagulo ng dalawang grupo. Kaya nagpasalamat si Matakara na sinabing diretso siya kay Akutaro. Umuwi ng busog si Arajin pero malungkot dahil hindi niya nasabi ang gusto kay Marito. Sa daan ay nakita niya si Akutaro na boss ng baklagang. At dahil bad mood ang bida ay pinatulan niya ang bakla. Muli siyang sumigaw na gustong ma-unvirgin. At nag-combine sila ni Senya na lumakas. Pinapalo sila ni Akutaro ng latigo pero walang epekto sa bida na diretso lang ang paglusong at sinuntok ang kamay na isinangga ni Akutaro. At dahil hindi pa bumagsak ay sinuntok din niya ang mukha nito. At knockdown ang boy labo na vice ganda. Pero muli itong bumangon na sinabing masakit daw. Kaya nagtaka ang dalawa. Saka nakita ni Senya ang katulad nitong si Ichiya. Nagpunta si Matakara sa paggawaan ng armas ni na Akutaro. At sinipa ang dalawa na binalak umatake ng tubo. Nagpakita si Akutaro na sinabing may bisita siya at saka tinawag si Arajin na nakahubad ulit. Nagulat si Matakara na nagtanong kung anong ginagawa nito doon. At nagpalusot na lang si Arajin na pinapaalis siya doon. Pero nilapitan ni Matakara si Akutaro at hinamon ng laban. Kaya ihinanda ni Akutaro ang latigo nito at pinalo si Matakara na umilag-ilag. Sumugod ng mga sipa si Matakara pero sinanggalang ito ni Akutaro ng latigo. Saka tinuhad si Matakara na napaatras. Dahil sa nakita ay napagtanto ni Senya na nagsanib sina Ichiya at Akutaro. Nang wala ng tao ay pinuntahan ni Arajin ang nakatali na Matakara at tinanggal ang tapal sa bibig. Nagtanong si Matakara kung bakit naroon ang bida na hubad. Kaya naalala ng bida nang maglaban sila ni Akutaro. Pagkatayo ng boy labo ay muling sumigaw si Arajin na gustong ma-unvirgin. Pero hindi nakasanib si Senya kaya natalian ni Akutaro ang kamay niya. At dahil na lamang virgin pa lang ang bida, ay dinala niya ito sa isang idol show. Masayang-masaya naman ang loko na pinapanood ang mga chicks na sumasayaw sa harap niya. At ito ang dahilan kaya nabili siya ni Akutaro. Muling sinabi ni Matakara ang patungkol sa hunky people na malalakas. Pero sinabi ni Arajin na tapos na ang nakaraan nila. Dumating bigla si Akutaro na nagtaka kung bakit naroon si Arajin. Saka tinawag si Arajin para ipakilala sa mga kasama. Naalala ni Arajin ang nakalipas nila ni Matakara noong ilang mga bully ang pinagtatawanan ang paborito nilang hunky people. Nainis si Matakara na hindi nagpaawat kay Arajin at sumugod. Ngunit siya ang nakita ni Arajin na binugbog. Kaya natakot si Arajin na tumakbo. Sa stage ay ipinakilala siya ni Akutaro sa mga gang. Alam ni Akutaro na kasama sa grupo ni Marito ang bida pero sinabi daw ng bida na ayaw niya ang grupo na panay lalaki. At mas gusto ang offer ni Akutaro na ecstasy. Kasama ng mga babaeng kamakaway-kaway pa kay Arajin. Saka inutusan ni Akutaro ang mga tauhan na patayin pareho ang grupo ni Ken Ichiro at Marito. Dahil kung hindi ay sila ang papatayin ng bakla.
Inilabas niya ang latigo at sinira ang wrecking ball ni Miley Cyrus. Saka sinabing patayin nila ang lahat ng matitira sa maglalaban na magkabilang grupo. Dahil dito ay nasabi ni Senya na totoo ang sinabi sa kanila ni Matakara. Samantala ay nagkaharap na ang grupo ni Marito at Kenichiro. Excited si Sakigake sa laban samantalang umalis naman si Kakeru para hanapin si Matakara. Sa daan ay nagtanong si Akutaro kay Arajin kung ano ang narinig niyang pinag-uusapan nila ni Matakara patungkol sa mga hunky people. Pero sinabi ng bida na isip bata lang si Matakara. Hinawakan ni Akutaro ang kamay ni Arajin at sinabing gagawin siyang right hand nito. Pero ayaw daw ng bida dahil malaking trabaho ito. Kaso ay sinabi ni Akutaro na hindi na niya makakalaro ang GM girls. At ipinakita na good time pala ang bida sa piling ng mga chicks. Nyuk 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 nyuk. Naalala niya bigla ang walang silbing Maoro at sinabing hindi pa makakapagdesisyon. At napatanong ang bida kung bakit ganun na lang ang pagnanais ni Akutaro na maglaban ng iba pang grupo lalo na si Kenichiro. Dahil dito ay naalala ni Akutaro ang nakalipas na niligtas siya noon ni Kenichiro mula sa mga bully na nang aalipusta ng mukhang mga bakla. Kaya na-inspired si Akutaro at nagpalakas at sumali sa Manoto Gang. Nakipaglaban siya sa tournament ni Kenichiro at bumagsak ang nakalaban na lalaki. Ngunit tumayo ulit at hinawakan ang paa niya. Naglabas ng pamalo si Akutaro at ipinalo sa ulo ng kalaban pero ang kamay ni Kenichiro ang nataman. Umawat pala ito na hindi nagsasalita. Ngunit dahil sa nangyari ay nawala ang respeto ng iba pang fighters sa kanya pati na si Kenichiro. Kaya mula noon ay ipinangako na ni Akutaro sa sarili na siya lang ang tatalo kay Kenichiro. Sa stage kung saan maglalaban sina Marito at Kenichiro ay naghubad din ng gorilya at ipinakita ang malabaki nitong katawan. Natatae si Arajin na pupunta sana ng CR. Pero pinigilan siya ni Akutaro na sinabing kapag nanalo sila ay magiging kanila ang teritoryo ni Marito. Kasama na rin ang kapatid nitong babae na si Maoro na isasama sa GM Girls. Dahil sa narinig ay nag-vibrate sa galit ang katawan ni Arajin na naapektuhan si Senya. At walang ano-ano ay hinigop ng katawan ni Arajin si Senya, at malakas na sinuntok ang mukha ni Akutaro na bumagsak. Kaya nagtaka ang mga tauhan niyang naroon. Pero kumulo ulit ang tiyan ni Arajin kaya tumakbo ng CR. At pagbangon ng nag-nosebleed na Akutaro ay sinabi nitong alam niyang na kay Arajin si Senya. Samantala ay napasok na ni Kakeru ang kuta ni Akutaro na walang laman. Nakita niya si Matakara at agad itong pinakawalan. Kaya nang magsimula ang gulo sa pagitan ni Marito at Kenichiro. Nang magkakasalubong na ang mga maglalaban, ay biglang sumigaw si Matakara na sinabing set up lang ni Akutaro ang paglalaban na iyon. Dumating din si Kakeru na sinabing pag-aari niya yung blue band na ginamit ni Akutaro pang set up, na kinuha sa kanya nang bugbugin siya nito. At saktong ng oras na iyon ay hinahabol ng mga tao ni Akutaro si Arajin dahil sa pagsuntok sa boss nila. Nagtaka ang mga gangster kung bakit naroon ang grupo ni Akutaro. Biglang tumigil ang mga tao ni Akutaro kaya naligtas si Arajin. Samantalang sinimulan na ni Marito at Kenichiro na maglaban sa stage. Kaya maging ang mga tauhan nila ay nagkasalubong na rin. Sumipa si Marito samantalang sinapak ni Kenichiro ang mukha ng long hair na nagdura ng dugo. Nakita ni Aota ang naglalaban ng mga boss at naalala noong bago pa lang sila ni Marito sa paaralan na iyon. May nakasalubong silang siga na hinamon si Aota. Ngunit ito ang lumipad na nawalan ng malay. Nakita ni Aota na mula nang maging malakas sila ay wala ng motivation si Marito na makipaglaban. Tinawag sila ng kasama ng bully na sumali sa kanilang grupo. At pinuntahan ng paglalaban ng leader ng Iki at ng Manoto. Nakita nilang naglaban ang dalawang malaking pangit. At sa isang sampal lang ni Kenichiro ay bagsak ang boss ng Iki. Dahil sa nakita ay naging excited si Marito na tumalon at nag-round kick kay Kenichiro. Ngunit nasangga ito ng malaking tao. Sumipa pa sa kabila si Marito na sinangga pa rin ni Kenichiro. At tinulak ang paa ng Blondie. Padila-dila pa ang Blondie na nasiyahan na mas lalong hinamon si Kenichiro. Ngunit umalis na si Kenichiro. Dahil nag-graduate na ang boss nilang natalo ay nagmakaawa ang miyembro ng Iki na maging si Marito ang boss nila. Kapag nangyari iyon ay makakalaban din ni Marito ang boss na Kenichiro. Ayaw ni Marito maging boss. Pero narinig ito ni Aota na pinuntahan si Kenichiro at sinabing siya ang bagong boss ng Iki Gang. At naroon siya para labanan si Kenichiro. Naglaban nga ang dalawa na pinagkaguluhan pa ng mga nanonood. Pero walang kaya si Aota na kahit nagpasuntok ng muscle sa tiyan si Kenichiro, ay hindi man lang nasaktan. At naitapon pa si Aota. Lumapit si Marito sa kaibigan at sinabi ni Aota na labanan na ni Marito si Kenichiro. Sinabi ni Marito na wala siyang alam sa pag-set up ng mga kasama sa laban nila.
Pero ang gusto lang niya ay malabanan ang malaking tao. Kaya sumugod ng sipa si Marito, na sinalo naman ni Kenichiro. Pero nagawang makatama ng sipa ni Marito sa mukha ni Kenichiro. At naglaban pa sila sa araw na iyon pero walang nasabing panalo sa kanilang dalawa. Pero hinintay daw ni Kenichiro ang araw na magiging malakas si Marito para matalo siya para makapag-graduate na rin. Nagpatuloy sa laban sa stage sina Marito at Kenichiro na parehong masaya. Muling umatake si Marito ng malakas nitong sipa. At sinalubong ng sapak ni Kenichiro. At dahil sa lakas nilang dalawa ay gumuho ang stage na nakita ng mga gangster. At pareho silang nahulog na walang malay. Agad na lumapit ang mga tauhan nila. At mabilis din si Maoro na tinignan ang kuya. Sinabi ni Arajin na tumawag ng ambulance pero tinignan siya ng masama ni Maoro at sinabing tapos na sila. Dahil sa pagkahilo ng dalawang big boss ay inutusan na ni Akutaro ang mga tauhan na sumugod. At galit naman silang sinalubong ng mga tauhan ni Marito at Kenichiro. Naisip ni Senya na pagkakataon na para magkaisa sila ni Arajin. Pero nakita niyang tumatakbo na si Arajin na sinabi sa kanyang wala nang saysay magpalakas dahil hindi na siya gusto ni Maoro. Pero ipinaliwanag ni Senya na imulat ni Arajin ang mata at tulungan ang mga nabubugbog na mga kaibigan. Pero tumakbo pa rin si Arajin na sinabing hindi niya kaibigan ang nabubugbog. Hindi pa man siya nakakaalis ay nahanapan na siya ni Akutaro na hinahanap siyang talaga. At sinabing ilabas na niya si Senya. Kaya napagtanto ni Arajin na hindi lang niya imaginary si Senya. Hinampas ni Akutaro ang mukha ni Arajin saka mabilis din sinipa. Saka inapakan ang likod ni Arajin gamit ang matalim na sapatos. Sinasabi ni Akutaro at Senya na mag-merge sila pero wala na daw dahilan para mabuhay ang bugok na bida. Walang silbi ang bida sa anime na ito. Nakita siya ni Matakara na pinilit siyang puntahan pero nanghina na ito. Saka nilapitan pa ng mga lalaking may hawak na tubo. Iniwan na ni Akutaro ang walang silbing Arajin at sinabi sa iba na siya ang mastermind. Kaya nagalit ang mga ito na nagsanib puwersa at umatake kay Boy Labo. Naunang sumugod at naitapon si Sakigake. Saka sumunod si Kakeru. Maging si Nagare na matibay ang ulo ay tinuhad ni Akutaro. Sumugod ang iba pa at lahat sila ay madali lang na pinagsisipa at latigo ni Akutaro. Sumugod naman si Matakara ng sipa sa mukha at nataman ang panga ng bakla. Napangiti ito at ginamit ang latigo na pinaga hampas si Matakara. Nakita naman ito ni baklang Arajin na naalala ang nakalipas. At kahit kinakausap siya ni Senya na sinabing iligtas ang kaibigan ay wala siyang ginawa. Binalak pang lumaban ni Matakara pero natalo na ito at nasipa. Tumayo si Maoro sa harap ni Akutaro at sinabing umalis na ito. Ngunit nilatigo lang ang babae na natamba. Sinabihan siya ni bakla na tumakbo. Pero sumagot ang babae na hindi niya tulad sina Arajin at Akutaro na parehong walang silbi at hindi dapat katakutan. Kaya nagalit ang doppelganger ni Vice Ganda na nag-perform ng axe kick. Gamit ang nakakasugat na talam ng sapatos. Pero sinangga daw ni Arajin ang sipa ni Akutaro. At kahit pinagpapalo pa ito ni Akutaro ng latigo ay lumakas itong bigla, kahit na hindi sila nag-merge ni Senya na nagtataka. Unti-unting lumalapit si Arajin kay Akutaro samantalang nakikita ni Senya ang spirit gate sa puwet ng bida na lumalakas ang paghigop sa kanya. Sinuntok ni Arajin si Akutaro na nakailag naman saka din sumipa. Pero nasanggalang ni Arajin na patuloy pa rin sa pag-abante. At pinapanood sila ng iba pa na nag-cheer para kay Arajin. Kaya sa bawat pagsuntok ni Arajin ay mas lalong napapa-atres at natatakot si Akutaro. Nakapag-merge sila ni Senya at gamit ang isang suntok ay nagawa nilang mapalipad si Akutaro ng malayo. Tumayo ulit ito, pero muling natamba. Kaya nag-cheer ang mga gangster. At nagulat pati si Senya dahil natalo ni Arajin si Ichiya. Nagtanong agad si Arajin kung ayos lang si Maoro. Ngunit hinila at niyakap na siya ni Natatsu at ng iba pa. Samantalang pinuntahan ni Maoro ang nagising ng Marito at niyakap. Maging si Kenichiro ay gising na rin. Tinawag ni Matakara si Arajin at binati dahil nagawa pa rin itong makabawi mula sa pagiging bakla. Napilay ang tuhod ni Matakara kaya tinulungan siya ni Arajin.